Sa loob ng malawak, elegante at modernong opisina ng Cabral Group of Companies. Nakaupo si Jacob sa kanyang executive desk, abala sa pagre-review ng mga dokumento para sa quarterly board meeting. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Joshua. Ang kanyang loyal at maasahang assistant, dalang isang folder. "Sir, may dumating pong legal documents mula sa Cruz and Associates Law. Personal daw po itong ipinadala ni Attorney Norberto Cruz." Napatigil si Jacob. Hindi niya inasahan ang pangalang yon ng pinakasikat na abogado sa bansa. Tumayo siya at kinuwang folder sa kamay ng assistant. Binuksan niya yon. At habang isa-isang binabasang nilalaman, unti-unting namuo ang galit sa kanyang mga mata. "Annulment." Hindi kagad nakasagot si Joshua. Tahimik itong naghihintay ng susunod na utos. "Naunahan pa ako. Siyang may kasalanan. Siya ang naglihim, nagtaksil, nagsinungaling tapos siya ang unang nagsampa?" Aniyang nangangalit ang panga. Hinagis ni Jacob ang folder sa lamesa. Kumalat ang ilang papel. Napayuko si Joshua. Batid na hindi itong tamang oras para magtanong pa. Lumakad si Jacob palapit sa glass wall ng opisina. Tinanaw ang skyline ng lungsod. Ang mga kamay ay nasa bewang, pilit na pinapakalmang sarili. Bakit parang may kirot? Hindi niya alam kung mas nasasaktan siya o mas nagagalit sa sarili. Dahil kahit niloko siya, may bahagi ng puso niyang umaasang hindi magkikita silang muli ni Mika. "Sir, may gusto po ba kayong ipagawa sa legal team natin?" Lumingon siya, ang mga matay nalilisik ngunit may halong pagkalito. "Hindi. Ako ang sasagot." Humarap siya muli sa mesa, dinampot ang folder ng annulment notice. Mahigpit ang hawak niya dito. Kung gusto niyang ipawalang bisang kasal namin, sige. Pero sisiguraduhin kong hindi niya mabuburang utang niya sa akin at maniningil ako. Ang silid ay puno ng tensyon. 3 senior lawyers mula sa Cabral Group Legal Department ang nakaupo sa harap ng mahaba at makintab na mesa. Sa dulo nito nakaupo si Jacob. Matigas ang ekspresyon. Hawak pa rin ang kopya ng annulment notice na ipinadala ni Mika. "I want a full counter strategy. I won't just sign this and walk away as if nothing happened." Hindi siyang biktima dito. Ako. "Chairman, kung babalikan natin ang kasunduan sa kasal, wala pong prenuptial agreement. In case of annulment, kung maghahain siya ng claims," ani Attorney Reyes. "She won't." Hindi siyang tipo. Pero gusto kong ipakita sa kanya na hindi ito magiging madali. Kung gusto niyang patulin ng kasal, pagbabayaran niyang lahat. Gusto niyo po bang imbestigahan ang mga naging connection niya sa mga naunang kaso ng kapatiran mob? Maaari nating gamitin yon bilang bahagi ng counterclaim. Anang isa pang abogado. Natigilan si Jacob. Saglit siyang napatingin sa labas ng bintana bago muling bumalik ang tingin sa mga abogado. "Kung kailangan, I want her to face me in court. Face everything she did. Understood, Chairman? Ipaghahanda po namin ang legal action at ang dokumentong kailangan," ani Attorney Reyes. Sa opisinang nasa loob ng mansyon ni Arturo Montalban, abala si Mika sa pagbubuklat ng ilang medical files para sa amang nagpapagaling. May kumatok sa pinto. Siyang kasambahayang pumasok, may hawak na sobre. "Ma'am, may sulat po mula sa Cabral Group Legal Team. Personal po nilang pinadala dito." Natigilan si Mika. Dahan-dahan niyang tinanggap ang sobre at binuksan ito. Habang binabasang niya laman, unti-unting namutlang kanyang mukha. Counter petition, hearing date, court confrontation, ani ang binasang laman. Tumayo siya at lumapit sa binata. Naramdaman niyang unti-unting bumibigat ang dibdib niya at may isang linyang tumama sa kanya ng direkta. "If you want this annulment, be ready to face me in court." Napaupo siya sa gilid ng lamesa. Tila napako sa lugar. Ano problema ni Cabral? Papahirapan pa yata siyang makuhang annulment. Makapal din ang mukha ng loko. Napilitan siyang magpunta sa Cabral Tower. Malaki at elegante ang gusali ng Cabral Group. Mula sa glass walls nito ay tanaw ang lungsod. Sa bawat hakbang ni Mika sa marmol na sahig ng lobby, ramdam niyang bigat ng tensyon sa dibdib. Hawak niya ang envelope ng ilang dokumento. Isang hakbang na magtatapos sa ugnayan nila. Ngunit sa kabila ng kabang bumabalot sa kanya, taas noo siyang pumasok.
Pinakitang ID at pinayagang umakyat sa executive floor kung saan naroon ang opisina ni Jacob. Pagbukas ng elevator, nasa lubong niya si Joshua, ang assistant ni Jacob. Nagulat to sa kanyang presensya. "Ma'am, sino pong kailangan niyo?" "Hi, gusto kong makausap si Mr. Jacob Cabral. May appointment po ba kayo kay chairman? Busy po kasi siya. Sabihin mo na lang sa kanya, narito ng asawa niya, si Micaela, para tapusin ang lahat. Hindi ako magtatagal." Kita ang gulat sa mukha ng kaharap. Pumasok to sa opisina at sinabing naroon siya kay Jacob. Maya-maya lang ibumukas ang pinto. Pagpasok niya, halos marinig niyang malakas sa tibok ng puso niya. Naroon si Jacob, nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Tila nagulantang sa pagdating niya, ngunit mabilis ding naibalik ang poker face. "Wala kang appointment. Anong ginagawa mo dito?" Malamig pa sa yelong boses ng binata. After 5 years, ganun lang ang bungad nito sa kanya. Sa bagay, ano bang inaasahan niya? "Wala akong balak makipaglaro. Dumating ako para tapusin na to, Jacob. Wala na akong hinihiling pa. Kahit respeto, hindi mo na kailangang ibigay. Pero gusto kong pirmahan mong annulment papers nang matapos ng lahat. Hindi natin kailangang humarap sa korte. Pirma mo lang ang kailangan ko. Ako nang bahala." Ibinaba niyang envelope sa mesa. Tinapunan siya ng tingin ni Jacob. Hindi makapaniwala, ngunit galit pa rin ang nangingibabaw sa mga mata. Sandaling katahimikan. Nagkatitigan silang dalawa, ngunit ang titig ni Jacob ay nanatiling malamig at puno ng galit. "Gusto mo ng pirma ko? No way. Dumaan tayo sa proseso." "Look, I don't understand kung bakit ayaw mo pumirma. Pero wag mong ubusin ang pasensya ko. My dear wife, calm down and see me in court." Unti-unting umakyat ang dugo sa ulo ni Mika. Hindi niya inasang hindi pipirma si Jacob sa annulment. Ang malamig na aircon ay tila hindi sapat para palamigin ang tensyon sa pagitan nila. Nakatayo siya sa harap ng malaking lamesa ni Jacob, habang ang binata naman ay nakaupo. Nakasandal ngunit nakatitig ng matalim sa kanya. Tila tumatagos sa buto niyang tingin nito. 5 taon. 5 taon kang nawala pagkatapos ng lahat. Bigla ka nalang lalapit na lang papeles ng annulment. Sa tingin mo ba, gano'n lang kadaling makawala sa akin? Napasinghap si Mika as if naman hinahanap siya nito. "Hindi ako narito para pag-usapan ang nakaraan. Gusto ko lang tapusin ang anumang ugnayan natin." Tinapangan pa niyang boses kahit nanlalambot ang tuhod niya. Tumaas ang isang sulok ng labi ng binata. "Tapusin? Micaela, 5 taon kang nawala. Ngayon ko lang bumalik. Wala ka man lang paliwanag. Saan ka nagtago? Napakagaling mo talagang babae ka." Napatras siya ng kaunti. Parang gustong takasan ng mga mata ni Jacob. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na malaman. As if naman concern ka. Ngayon pumirma ka na lang at ako nang bahalang magproseso sa pinakamabilis na paraan. Wow ha, kailan ka pa nagkaroon ng koneksyon? Oh, miyembro ka nga pala ng malaking sindikato. Pang-uyam nito. Hindi sindikatong kapatiran mob. Inalis na sa grupong mga gumagawa ng masama. At kung meron man, hindi ba't nakakarating sa inyong mga illegal transaction? Pagtatanggol niya sa grupong pinamumunuan ng ama. Nanatili siyang si Elisha na nagre-report ng masasamang gawain ng ibang miyembro kahit pa nasa ibang bansa siya. "Ang dami mong alam, Mika." Anang binatang tumayo at lumapit sa kanya. Mas napaatras siya nang halos magdikit na sila. "Alam mo, pumirma ka na lang para tapos na tayo at hindi na magkita pa." Asik niya. Tumingala siya sa binata na isang pagkakamali dahil halos magtamang kanilang mga labi. "At sino nagsabi sa'yo na ikaw magdedesisyon yan? Dadaan tayo sa legal na proseso. Marami kang danyos na dapat bayaran." Nalanghap niyang mabangong hininga ni Jacob. Muli siyang humakbang paatras ngunit sumunod to. "Sige, sabihin mo kung magkano. Babayaran kita, pumirma ka lang." Hanga na talaga ako sa tapang mo noon pero mas tumapang ka pa ngayon. Iba na talagang taong gumagawa ng masama. Makapal ang muka. Bakit ba ayaw mo pumirma? Pipirma ka lang at tapos na tayo. Hindi mo na din ako makikita. Siguradong isusumpa mong nagpakasal ka sa akin. Heto ng chance mo para makalaya. Sino nagsabing gusto kong lumaya? Hindi siya papatalo sa laro ng kumag na to. Well, hindi ka ba natatakot na kapag pinatumba kita,
Sa akin mapupunta lahat ng kayamanan ng mga kabral. Hanggat kasal tayo'y pag-aari kung anumang pag-aari mo. Ani ang nangiinis at natuwa siya sa pag-asim ng mukha ni Jacob. Hindi ka ba natatakot sa mga ginagawa mo? May karma. Hindi pa huli ang lahat. Teka, balita ko retire ka na sa serbisyo. Bakit hindi ka pa makapag-move on sa kasong kinasangkutan ko? Move on din kapag may time. I can't move on. Masyadong malalim ang galit ko para kalimutan ang ginawa mo. Well, problema mo na yan. I want my freedom back. At pa-English-English ka pa ngayon ha? Hindi ka makakalaya sa akin hanggat hindi ka nakukulong. Hindi mo ako naipakulong noon at mas lalong hindi mo ako maipapakulong ngayon. Tingnan natin kung hanggang saan ang yabang mo at ng kung sino man ang kinakapitan mo. Umikot ang mga mata niya. Aba, at gusto mo pa talagang masaktan. Masaktan? Ako? You can't hurt me. Talagang galit lang ako sa mga walang hiyang kagaya mo, kaya hindi kita papakawalan. Salot ka sa lipunan. Sino ka? Si Superman? Tigilan mo ako, Mr. Cabral. Pumirma ka na tapos na tayo. Hindi ako aalis dito nang hindi mo to napipirmahan. Let's not prolong our agony. Anyang naubusan ng pasensya sa kausap na gwapong-gwapo pa din at amoy baby. Let's not prolong our agony ha? Wow! Nag-aral ka ba sa Harvard nang nawala ka ng 5 taon? Amuse at nanunuyang sabi ni Jacob. Tama ito, sa Harvard siya pinag-aral ng ama. Ngunit alam niyang pinagtatawanan lamang siya nito. Sign this and let us not see each other again. Kinabing ni Jacob ang bewang niya na kanyang ikinagulat. Muling nagdikit ang kanilang mga katawan habang magkalapat ang kanilang mga mata. Annulment nga bang habol mo kaya ka nagpakita o mahal mo pa rin ako at nagpapapansin ka ulit? Anang binatang halos dumikit ng labi sa labi niya. Ang taas ng kumpiyansa mo. For your information, maraming lalaking. Alam ko kung sino-sinong lalaking sinasamahan mo para makuha ang anumang gusto mo. Putol ng lalaki sa sasabihin pa niya. Hindi ko itatanggi. I-record mo pa para mas mapadaling annulment process natin. Asik niya sabay tulak dahil tila siya napaso sa pagdidikit ng kanilang mga katawan. Biglang bumukas ang main glass door at iniluwas sa Pamela. Babe, nasa meeting ka ba? Sorry kung bigla akong pumasok. May dinala lang ako para sa'yo. Hawak ni Pamela ang isang box ng imported na kape. Ngunit humintuto nang mapansin kung sinong kausap ni Jacob. Ang bahagyang ngiti sa mukha ng babae ay kaagad na napalitan ng gulat at inis. Otomatikong tumaas ang kilay nito at matalas ang tingin sa kanya. Oh, hindi ko alam na may bisita ka. Nagkatitigan sila ni Pamela. Pamela, si Mika, may kailangan lang kaming pag-usapan kaya siya nagpunta dito. Sinuyod siya ng tingin ng babae mula ulo hanggang paa. Mukhang mahalaga nga pag-uusapan ninyo. Todo postura ka, designers lahat mula ulo hanggang paa. Mika, hindi ka na sana bumalik. Nagtago ka na. Bakit lumitaw ka ulit? Ano na namang gulong dala mo? Hindi ako narito para sayangin ang oras ko, Pamela. Hindi rin kita papatulan. You're not worth it. Maanghang niyang sabi. Mika, malapit na kaming ikasal ni Jacob. Ikaw na lang hinihintay namin para masimulan ang annulment process. Mainam pala't ikaw nang kusang lumapit. Malumani na sabi ni Pamela. Kinagulat niyang biglang pagbabago ng tono ng pananalita nito. Nabuhayan siya ng loob. Kung ganon, bakit ayaw pumirma ni Jacob? Kanina ko pa siya pinipilit. Hindi kayo makakapagpakasal kapag hindi na pawalang bisang kasal namin. Hinatak ni Pamela ang envelope na hawak niya. Babe, heto na si Mika. Pirmahan mo na para matapos ng ugnayan ninyong dalawa. Oo, ipapawalang bisang kasal namin pero hindi ako basta pipirma. Pinag-aaralan pa ng mga abogado kung dapat gawin. Nakatingin si Pamela kay Jacob. Kumapit sa braso ng binata. Pasensya na, hindi ko na kayang itago pa. May dapat kang malaman. Nagtaka si Jacob at hinarap si Pamela. Anong ibig mo sabihin? Dahan-dahang lumapit ang babae at nilagay isang maliit na envelope sa mesa. I'm pregnant. Magiging ama ka na. Parang huminto ang oras. Napakong tingin ni Jacob sa envelope habang siya ay tila nawalan ng kulay ang muka. Halos hindi siya makahinga. Tila mali ang reaksyon niya. Wala siya dapat pakialam sa estado ng relasyon ng dalawa. Mika, nadidig mo ba? Buntis ako at si Jacob ang ama ng dinadala ko. Baling nito sa kanya.
Pamela, sigurado ka ba? Ani Jacob na halatang nabigla. Tumango ang babae. Nagpa-check up ako kahapon, 2 months, wala pa akong ibang sinasabihan kung hindi ikaw. At ngayon na nandito si Mika, mas mabuting sabihin ko na rin para wala nang nililihim at mapabilis ng annulment nyo. Gusto kong magpakasal tayo bago mahalata ang tiyan ko. Congratulations. Aalis na ako para makapag-usap kayo. Iiwan ko mga dokumento. May uutusan ako para bumalik kung may gusto kang idagdag. May halagang nakalagay na handa akong ibayad para sa pirma mo. Kung kulang sabihin mo lang. Aniyang tumalikod na at iniwan ang dalawa. Seryosong ekspresyon ni Jacob habang nakaupo, nakatitig sa envelope ng pregnancy test result inabot ni Pamela. Kailan mo pa nalaman? Kahapon lang. Kinumpirma ko kagad sa doktor. Ayoko sanang sabihin sa ganitong paraan pero ayoko magsinungaling at para na rin mahiya si Mika. Anang babaeng nakaupo sa tapat niya. Buntis ka? Sigurado ka bang? Oo, tayo lang naman ang... Naputa lang sasabihin ni Pamela nang tumayo si Jacob. Mabilis ang takbo ng isip niya, ngunit hindi siya maikubli ang pagdududa. Pamela, isang beses lang may nangyari sa atin dahil sa sobrang busy natin parehas. At lasing pa ako nun. Halos hindi ko maalala. Nakikipag-inuman ako kay lunch tapos dumating ka at nagising na lang ako nakatabi kita sa kama. Totoong sinasabi ko, Jacob. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako desperadong makuha ang atensyon mo. Alam mo yan. Akong tumanggi noon sa kasal para unahin ang karir ko. Tumahimik siya. Nanginginig ang kamay niya habang hawak pa rin ang medical report. Pilit niyang sinusuri ang mga emosyon sa loob niya. Halo-halong damdamin, hindi niya na kayang bigyan ng pangalan. At isang bahagi ng kanyang konsensya na paulit-ulit na binabalikan ang mga panahong tila may pagkukulang siya kay Mika. Bumuntong hininga siya. Hindi siya makatingin ng diretso sa babaeng una niyang minahal. Papanagutan kong dinadala mo, isang kabral ang batang pinagbubuntis mo. Bakas ang kasiyahan sa mukha ng babae. Alam ko matutuwa ka magiging ama ka na, pero itutuloy ko lang ang batang ito kung papakasalan mo ko, kaya pirmahan mo ng annulment. Anitong binuklat ang papeles sa envelope. Nanlaki ang mga mata ni Pamela nang mabasang provisions ng annulment at nakasaad ang halagang handang bayaran ni Mika para sa annulment. 100 milyon? Kapalit ng pirma mo? Saan kukuha ng perang babaeng yun? Inagaw ni Jacob ang papel at walang ibang kondisyon na pabor kay Mika. Alam na Dis, mukhang may sugar daddy si Mika kaya nakikipag-annulment sa'yo. Malamang nakabingwit na matabang isda. Natahimik si Jacob. Saan kukuha si Mika ng ganito kalaking pera? Kailangang paimbestigahan niyang mga ginawa nito sa nakalipas na 5 taon. Nasa parking lot na si Pamela, hawak ang kanyang cellphone. Makikita sa kanyang mukhang kasiyahan habang nagdadala siya ng numero. Ilang segundo lang at sumagot ang kabilang linya. Narinig ang boses ng isang lalaki. Si Dr. Allen. Pamela, anong balita? Nasabi mo na? Naglakad siya palapit sa kotse. Tapos na, nasabi ko na kay Jacob na siyang ama ng dinadala ko. Tahimik ang kabilang linya. Ginawa mo na pala. Pamela, sigurado ka ba sa plano mo? Alam mo nga ko. Alam kong ikaw ang ama, Allen. Pero anong buhay ang maibibigay mo sa magiging anak natin? Kung si Jacob ang ama sa mata ng lahat, may magandang kinabukasan ng bata. Tsakang yaman, pangalan at seguridad. Pamela, paano mo magagawang gamitin ang anak natin para lang sa kapalit na seguridad? Ako ang natatakot sa'yo. Paano kapag nalaman ni Jacob Cabral? Malaking tiwala sa akin ni Jacob. Kaya huwag kang mag-alala. Hawak ko siya sa leeg. Pamela, mahal kita at mahal mo ko. Hindi pa ba sapat yun? Mahal kita pero mas mahal kong marangyang buhay. Alam mong hindi magandang lagay ng negosyo ng pamilya ko ngayon. Hindi rin sila papayag na isang kagaya mo lang ang mapangasawa ko. Si Jacob ang susi sa kinabukasan ko at ng anak natin. Paano kung malaman niyang totoo at magalit siya? Kaya niyang sirain ang karir nating dalawa. Hindi niya malalaman. Walang ibang makakaalam nito kung hindi tayong dalawa lang. Gawin mo na lang ang trabaho mo, Allen. At huwag mong guluhin ang plano ko. Tuloy ang relasyon natin kahit na magpakasal kami. Isa pa ay makikinabang ka rin naman sa yaman na makukuha ko. Nakakubli sa isang poste si Mika malapit kay Pamela. Tahimik itong nakikinig. Hindi makapaniwala si Mika sa kanyang narinig. Mahigpit ang hawak nito sa strap ng bag. Mabilis tong lumapit at hinilang braso ng babae.
Mika? Kanina ka pa dyan? Ani Pamela na nawalan ng kulay ang mukha.